Isang Pinoy virtual assistant nagbigay ng libreng serbisyo para sa kanyang senior citizen na foreign client. Bakit nga kaya? Nag-viral ang post na ibinahagi ng 35-year-old VA mula sa Dasmariñas, Cavite na si John Motilla. Ikunento niya kasi rito ang kanyang touching experience kasama ang kanyang 75-year-old client mula sa Texas, USA na si Pauline. Noong 2021, halos kaka-resign lang ni John sa kanyang dating trabaho para subukan ang kanyang kabalaran bilang isang independent virtual assistant. Sa paghahanap ng kliyente online, nadaanan niya ang hiring post ni Pauline kung saan kinakailangan niya ng tulong sa kanyang e-commerce business. Dahil ito ang field na tinututukan ni John, nagbaka sakali siyang mag-apply. Yung pang-apat kong client, si Miss Pauline is actually my oldest client. So, syempre, may excited ako, may bago akong client. Tapos, while nag-uusap kami, kinuwento niya sa akin yung mga pangangailangan niya. Hindi pa niya didisclose sa akin na yung magkano ibabayad niya sa akin. Syempre, matanda. Kukwento na rin ng kanilang buhay na mag-isa lang daw siya. Wala na daw siyang kasama sa buhay. Tapos, ang kasama lang daw niya sa araw-araw na pamumuhay niya, yung aso niya. Nagkukwento pa siya sa akin. Nagamit na daw niya yung lahat ng credit cards niya. Hinintay na lang daw niya yung pension niya para makapagbayad siya. Sa isip ko lang, wala yata talagang pera si client. So sabi ko, ganito na lang. Tulungan mo na kita humanap ng brand. Kasi ino-opera niya ako, okay lang ba sa'yo, babayaran kita kada quincenas na 5,000 pesos. Sabi ko, hindi na, okay na. I get your situation. So, kapag kumikita ka na, doon mo na lang ako bayaran. Sa paglipas ng panahon, mas lumapit ang loob ni John kay Pauline hanggang sa itinuring niya na itong pamilyang nasa abroad. I realized na on a daily meetings namin, wala akong ibang nakikitang kasama niya. Dog lang. Dalawa. Kalagitnaan na ng partnership namin. Nagdagdag siya ng isang tool. It's a husky. Pinapadala niya ako ng picture ng husky kasi may husky ako dalawa. So, kinukwento ko rin sa kinakamusta niya aso ko, kinakamusta niya yung family ko. Every time na nag-uusap kami, it's like she's a family member. Tumagal din yung aming partnership. Although I'm no longer full-time na VA niya kasi parang mapunta na siya sa nursing home eh. Alam ko naman na hindi yun possible mangyari. I'm not sure. Pero sabi niya, pag wala na daw siya at nasa nursing home na siya, ako na daw bahala sa account niya. Sino pa ba asahan ko sa account? Sabi niya sa akin, syempre ikaw na lang. Ikaw na lang lagi kong kausap. Sabi niya sa akin eh. Hindi ko alam yung mararamdaman ko doon. Hindi ako naging excited na ako yung tagapagmana niya. Nalungkot ako sa part na yun, na natutuwa. Sa kanilang pagtutulungan, kahit maliit lang ang budget ni Pauline, nagawa nilang palaguin ang kanyang business. Hanggang sa kinaya niya ng bayaran ng serbisyo ni John ng around $800 o 45,000 pesos kada buwan. Masaya si John na hindi lang bagong kliyente ang nakuha niya, kundi tila kaibigan at pamilya. Gayunpaman, ilang buwan na rin hindi nakakausap ni John si Pauline ngayon. Naging inactive na siya kasi medyo nagkakaspet na siya. Matanda na kasi. I tried to communicate recently. Nag-message ako sa kanya actually yesterday para kamustahin siya. Hindi siya nag-respond. I'm still trying to connect. Kasi yung client ko na yon, ang last meeting namin was December last year. Hindi niya alam na pinost ko siya. But I think she's okay with that. With her personality, she's very lola siya eh. Very caring siya. Gusto niya masaya ka lagi. Sa ibinahaging karanasan ni John, nais niyang i-share ang kanyang natutunan. Pero actually, I'm telling the story. Nalulungkot pa rin ako. Tapos, siyempre, teary-eyed. Sa mga nagsisimula pa lang sa virtual assistant, I know your initial goals are when na-experience ko yung ganong situation, hindi pa tayo kumita. At the same time, we can really help people. We can be kind people talaga.